Ang magulo nating mundo. Ang magulo nating mundo, pagnanakaw, panggagahasa, pagkikidnap, pagpapatay. Ito ang ilan sa mga krimeng tila'y lumalaganap hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo rin. Makikita sa telebisyon at dyaryo ang mga nakakalungkot na imahen ng mga biktimang wala man lang kalaban-laban. Sila man ay maging bata o matanda, babae o lalaki, pare-pareho pa rin silang mga biktima ng mga malulupit at swapang na kriminal. Isa na sa mga dahilan kung bakit nananatiling magulo ang ating lipunan ay ang kapangyarihan ng pagsusuhol. Kadalasan, pera o kahit anong pangangailangan ang ibinibigay bilang kapalit upang makuha ang nais. Sa istorya, bawal na daw dumaan ang mga sasakyan, subalit nang magbigay si Nene ng mga dalang prutas sa lalaki, pinadaan na ang kanilang jeep. Ito ay isang karaniwang pangyayari na sa lipunan ngayon, hindi ba? Kahit hindi na sumunod sa batas, basta't maglagay ka lamang sa pulis, wala kang kasalanan. Basta maglagay ka lamang, nagiging tama na ang mali. Nakakalungkot isipin na marami ng mga ganitong klase ng tao. Mga taong nagbubulag-bulagan sa mga kasamaan. Mga taong nagbibingi-bingihan sa mga saklalo ng mga naaapi. Mga taong walang puso at walang konsiderasyon. Tulad rin sa kwentong Maria, ang iyong anak, binibigyan si Jose ng pera ng may-ari ng pabrikang pinagtatrabahuhan niya upang huminto na sila sa pagrally. Subalit tinanggihan ni Jose ito at patuloy na ipinaglaban ang kanilang mga karapatan kahit nakamatayan niya ang kapalit nito. Tulad ng kanyang ama, ipinaglaban din ni Jesus ang mga naaapi. Ako'y humahanga sa mga taong tulad nilang marangal, matapang at mapagbigay. Hindi tulad ng iba, hindi sila nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan sa inhustisya sa ating lipunan. Sila ang ilan sa mga kakaunting mga taong nagpapatunay na hindi lahat ay nabibili ng pera. Hindi lahat ng mali ay nagiging tama basta may kapalit lamang. Hindi lahat ng tao ay duwag na ipaglaban ang kanilang karapatan. Kung tutuusin, mapapansin sa ang higanteng Musulio ang dami ng mga taong sumali sa kampo ni Ginang Corazon Aquino. Sila ang mga nagising sa kalupitan ng pamamahala ni Marcos. Sila ang mga lumaban para sa kanilang karapatan at kagustuhan na mapatalsik ang Pangulo ng Pilipinas. Sila ang nagkapit-bisig upang ipakita sa mga sundalo na sila ay nagkakaisa at hindi outrest sa pakikipaglaban kahit anong mangyari. Kasabay ng pagkwento ni Alvin Yapan sa kasaysayan ng ating bansa ay ang pagkwento rin niya tungkol sa pinagdaanan ni Nene sa kagitnaan ng lahat ng pangyayari. Si Nene ang siyang nagsinungaling pa para lamang makatawid sa tulay sa gitna ng mga loyalista ni Ferdinand Marcos at kampo ni Cory Aquino. Siya rin ang gumamit pa ng kanyang baril para kunin ang uniforme ng isang katulong. Siya rin ang nagsumikap na hanapin ang ina sa Malacanang kahit na ang lugar ay napakalaki. Kahanga-hanga ang kanyang tauhan sapagkat tinahak niya ang lahat para lamang makarating sa Malacanang. Sa ang sandali ng mga mata, isang mahabang talata ang inilahad ni Alvin Yapan na nagsisilbing buod sapagkat pinag-ugnay niya ang iba't ibang mga pangyayari na ibinanggit sa kwento. May mga lihim na nabunyag. Ang lihim ni Tio Esteban at ang kanyang pagkakaroon ng isa pang mata. Ang lihim ni Bino at Celia. Marahil ito ang dahilan kung bakit tila'y pinabayaan ni Celia si Nene dahil kapag nakikita niya ang kanyang anak, naaalala niya ang kanyang paghihinagpis sa buhay. Hindi pa nga siya siguro handang magkaroon ng anak, pero hindi ito sapat na dahilan upang ipagkait kay Nene ang maramdaman ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Isa pang dahilan kung bakit nagkakagulo ang ating paligid ay ang patriarkiya na laganap sa lipunan. Kadalasan ginagamit ng mga lalaki ang kanilang kasarian upang makuha ang kanilang gusto. Tulad ng Hapon, pinagsamantalahan niya si Celia dahil alam niyang wala namang kalaban-laban ito sa kanya. Sa lipunan ngayon, maraming mga lalaki ang iniiwan at tinatakasan ang mga babae kapag nakabuntis na sila. Mabuti pa nga si Bino, tinanggap niya si Nene kahit hindi naman talaga siya ang totoong ama nito. Sana mas marami na ang tulad ni Bino na handang panag-utan ang pagiging ama kahit hindi naman niya talaga tunay na anak yun. Sana dumating ang panahon na may tama ang mga mali sa wastong pamamaraan.
Sana dumating ang panahon na mabawasan na ang mga dahilan kung bakit magulo pa rin ang ating mundo at madagdagan na ng mga paraan upang maging maayos rin ito.